fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in awe of your wonders. The kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in awe of your wonder. The kings and their kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. 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 Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Amen. His name is wonderful, beautiful, glorious. What's in the name of Jesus? Magandang gabi po sa bawat isa na kasama namin ngayon na dito sa ating 8 o'clock habit. Nawa ang dalangin namin ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa at
anumang challenges that we are facing right now, indeed, God is with us. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Anumang bagay na tatayuan natin para sa Panginoon, anumang attitude na gagawin natin para sa Panginoon, naniniwala po ako na malulugod ang Panginoon. Ang tinatalakay po natin sa mga bago po nating nakakasama ngayon sa ating devotion, ang tinatalakay po natin ngayong linggong ito ay ang Ten Commandments na matatagpuan sa Exodus 20 verses 1 to 4, 6 kahapon. 1 to 7 na po tayo. At napag-aralan na po natin yung dalawang commandments. You shall love the Lord your God. You shall not ulit. You shall love the Lord. You shall have no other God. You shall have no other God. Before Ulit me. to, you shall not have no other gods before me, and you shall not make for yourselves an idol. Yung sa New Testament na po kasi yung naaalala ko na sinamarize na commandments. Ngayon po ay tatalakayin muli natin ang susunod na ikatlong commandments ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nawa tayo pong lahat ay makinig ng mabuti upang matutunan natin ano nga ba yung purpose ng Panginoon sa ikatlong utos niya. Sige po, tayo po'y manalangin. Pangunahan po tayo ni Pauline. Let's pray po. Lord, salamat po sa gabi na binigay po sa amin, sa panibagong gabi po na makapag-minister po muli kami sa ibang tao. Lord, sana po i-bless po si Dad na magbibigay ng message ngayon. Sana po ibigay niyo po sa kanya yung mga tamang salita na sasabihin niya. And Lord, sana po marami pong ma-bless ngayon sa word na ibibigay niya. Sing, pray, amen. Thank you, Pauline. Ganda ng bangs. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo'y dadako na naman sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sana hindi kayo nagsasawa sa aming mga pagmumuka. At patuloy niyo pong sinusubaybayan itong ating sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Eh, meron po akong tanong mga kapatid bago tayo magsimula. Have you used the phrase OMG? Okay. OMG. Ibig sabihin ng OMG, oh my gulay. Or oh my gosh. Or oh my God. Yun po ang original translation nun. So, hindi natin sinasadya, pero ginagawa natin yun na expression, OMG. Sa Tagalog naman, medyo localized naman ng konti. Medyo social yung OMG. Yung Jesus Mariose. Jesus Mariose. Diba, hindi nagkasya sa isang pangalan. Tinatlo. Si Jesus, si Maria, at si Joseph. Jesus Mariose. Okay. So, again, yun po ay isang expression ng mga Pilipino. Kapag nagugulat, o kaya pag may nakikita na kakaiba, na parang nasya-shock, ay yun yung mga kataga na nababanggit. OMG or Jesus Mariose. Sa gabing ito mga kapatid, ang paksa na pag-uusapan natin ay kaugnay pa rin dun sa una at pangalawang commandment. Okay. Kung papansinin po ninyo mga kapatid, yung first 4 commandments ay walang iba kundi patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Okay. Yung first 4 commandments po ay may kinalaman sa ating pakikipag-ugnayan
sa Diyos. Pinapaalala ko lang po, yung context po ng pagbibigay ng Panginoon ng Ten Commandments ay napapaloob dun sa tinatawag na covenant relationship ng ating Panginoon Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel. Sabi ko nga sa inyo, hinuhubog ng Panginoon ang Israel kung paano sila, kung bago sila pumasok dun sa Canaan o dun sa Promised Land. So, dito po, sa gabing ito, makikita natin yung relationship pa rin ng first commandment, second commandment. Ano yung first commandment? Tinatalakay po dun yung the subject of worship. The who of worship. Na kung saan sabi ni Lord, you shall have no other gods before me. Okay. Doon sa second commandment, pinag-aralan natin to kagabi, tinalaki naman dito yung, tinuro naman dito ng ating Panginoon yung the manner of worship. The how to worship, how do we worship the Lord. So, ibinigay niya yung prohibition, yung bagay na ayaw niya sa pagsamba, pero itinuro rin niya kung paano siya sasambahin. Okay? Na kung saan, kung gusto natin siyang sambahin, mahalin natin siya, at sundin daw natin yung kanyang kalooban. Yun ang nakakalugod sa Diyos. Hindi yung you make for yourselves a graven image or an idol or any likeness from the heaven above or in the earth beneath or under the water beneath. So hindi yun ang kalugod-lugod sa Diyos, kundi binigyan natin ng emphasis, sabi sa verse 6, those who love me and keep my commandments. So niliwanag doon na yun yung mga requirement ng Panginoon. Kung gusto natin siyang sambahin, mahalin natin siya at sundin natin yung kanyang mga pinag-uutos. Sa New Testament, binanggit natin na sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Okay. So, napakahalaga po na yung pagsamba natin sa Diyos. So dito makikita natin, unti-unting inireveal ng Panginoon yung kanyang sarili at kung ano ang kanyang kalooban. Ang kalooban niya, yung mga tao sumamba sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal. Mag-respond sila sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos. Remember, sabi ni Lord, I am the Lord your God. I am the Lord your Elohim. Okay. Meaning, I am Yahweh, the Supreme One. Mamaya pag-aaralan natin muli. So, pinakilala ng Diyos kung sino siya. And I am the one who brought you from slavery in Egypt. I have brought you out of slavery from Egypt. So, ipinakita dito ng Panginoon na hindi lang siya yung Supreme God, the God who is above all, kung hindi pinakita niya yung kanyang pagmamahal to His people dahil siya nga yung nagligtas sa kanila from Egypt at dadalhin sila ng Panginoon dun sa Promised Land in Canaan. So, unti-unti, ina-unfold ni Lord, nire-reveal niya yung kanyang sarili, kung ano yung kalooban niya, kung paano sila magkakaroon ng kaugnayan sa Panginoon, lalong-lalo na tinuro ng Panginoon kung paano siya sasambahin ng kanyang bayan. Okay? So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, yung title ng aking ibabahagi, the title is Honoring God's Name. Okay? You know, napakahalaga po ng pangalan. At yung pangalan ay dapat bigyan ng parangal. Okay? Lalong-lalo na yung pangalan ng Diyos. Bago natin talakayin yung pangalan ng Diyos, siguro sa pang-araw-araw natin na buhay dito sa mundo, gaano ba kahalaga ang pangalan? What is in the name? Okay? Ano ba meron sa pangalan? What is in the name? Bakit ba may pangalan pa ang isang tao? At kapag pinangalanan ng isang tao,
ano ba ang ipinapahiwatig nun? So number one, sabi dito, the name reflects his identity. So para magkaroon tayo ng identity, kailangan natin ng pangalan. Kaya binibigyan tayo ng pangalan. Pag tayo pinanganak, bibigyan tayo ng pangalan. Then yung pangalan na yun ang magsisilbing identity natin. So the name also describes the character. Yung pangalan na ibinibigay sa atin kuminsan ay tumutugma doon yung ating character. Okay. Kaya nga importante rito, lalong-lalo na yung paano mo binibigyan ng pangalan ng iyong anak. Huwag kayong maglalagay ng pangalan na hindi nyo alam yung meaning. Kasi may mga pangalan, lalo na sa Bible, na hindi maganda ang meaning. Napag-aralan na natin nung nakaraang araw, na marami tayong mga napag-aralang pangalan na hindi pala maganda yung pangalan. Okay? Halimbawa, Shadrach, Meshach, Abednego. Iba pala yung ibig sabihin ng mga pangalan na yun. Okay? Na kung saan yung pangalan na yun attributed doon sa mga Babylonian gods. So, the name describes the character and it reminds the personality of a person. Okay? Sometimes, nakakabit doon sa pangalan yung kanyang personality. Okay? And even signifies status. Halimbawa, ang apelido mo o pangalan mo ay Duterte. Wow! Duterte. O kaya, Marcos. Apelido mo, Marcos. O kaya, ang pangalan mo ay Napoles. Or Ampatuan. O, yun ang pangalan mo. So, dalawang bagay lang yun. Either positive o negative yung iyong sinisignify. Yung status mo sa buhay. Pag sinabing Duterte o Marcos, medyo nasa anong pamilya. Pero pagka Napoles o Ampatuan ang apelido, pero parang meron kagad na negative connotation. So, the name represents also his mission. Sometimes, yung pangalan, yung pagbibigay ng pangalan, ay nagre-represent yun kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay ng isang tao. Okay? Kaya nga, sa banal na kasulatan, sa pagbibigay pa lamang ng pangalan, maingat na yung mga, particularly yung mga tao sa Biblia. Okay? Yung by giving them the name, very careful sila doon. Kasi merong sinisignify ang pangalan. Okay? How much more sa pangalan ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, ayaw niya na gumawa pa tayo ng mga graven images or idols. Kasi ang pamamaraan na gusto niya sa pagsamba, una, mahalin natin siya. Pangalawa, sundin natin yung kanyang kalooban. Sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. At igalang natin yung kanyang pangalan. Kung gusto mong sambahin ng Diyos, alam ko, marami sa atin gustong sambahin ng Panginoon. Pero, sa pamamaraan na gusto niya, ano ba yung pamamaraan na gusto niya? Gusto niya, bigyan natin ng parangal ang kanyang pangalan. Okay. Gusto mo sumamba sa Panginoon? Sambahin mo yung kanyang pangalan. Kilalanin mo kung ano ang kanyang pangalan. At pag nakilala mo siya, kasi yung pangalan ng Diyos, nagre-represent din doon yung kanyang identity, yung kanyang character, yung kanyang personality, yung kanyang status, at yung kanyang layunin kung bakit yun ang pangalan ng Diyos. Alam nyo, katulad ng binanggit ko kagabi, it is an exercise of futility to conceptualize God in our own human understanding. Because, as far as God is concerned, hindi natin siya kayang
unawain ng lubusan sa pamamagitan ng ating sariling kathang isip lamang. You cannot describe who really God is in our own human understanding. Kasi ang Diyos, kulang ang salita. If you will notice sa Bible po, mga kapatid, alam niyo po ba na hindi lang isang pangalan ang inilagay o hindi lang iisang pangalan ang ginawang tawag sa Diyos? Kasi nga po, walang sapat na pangalan o sapat na words to describe His name, His personality, His character, His status, His mission. Walang isang pangalan ang sumasapat para i-describe kung sino at kung gaano siya kadakila, mga kapatid. Kaya nga po, kung ano po yung pangalang inireveal ng Diyos, kung sino siya, yun ang dapat nating kilalanin, yun ang dapat nating parangalan. So, huwag kang magbigay ng ibang pangalan. At nako, mamaya makikita nyo kung ano ang mangyayari. Kaya nga, basahin natin yung ating text. Ito yung ikatlong commandment ng Diyos sa verse 7 ng Exodus chapter 20. Sampunin nyo yung Bible nyo. Sabi rito sa Exodus 20 verse 7, "You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain." Okay. So, you shall not, nasa negative form na naman, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. Dito po mayroong repetition. No? Una, yung salitang in vain. Dalawang beses inulit. No? So, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. Now, ano po ba yung salitang in vain, mga kapatid? Okay. It means degrading or insulting. In other words, do not degrade the name of the Lord or do not insult the name of the Lord. Mahigpit pong pinagbabawal yon sa banal na kasulatan. Halimbawa po, mga kapatid, yung pangalan. Diba, pangalan ko? Arnel. How can people take my name in vain? How can people take my name in vain? Arnel. Ganda naman ng pangalan ko eh. Actually, may EL nga dun sa dulo eh. Kaya pala yun yung pangalang ibinigay sa akin ng nanay at tatay ko. Kasi yun nga, maglilingkod ako sa Diyos. Pero may mga tao, gagawin nilang in vain. Paano nila nagiging ginagawang in vain yung aking pangalan? Number one, joking about my name. Kung ginagawa nila akong katatawanan, pinagtatawanan nila, ginagawa nilang katawa-tawa yung aking pangalan by joking about my name. Pangalawa, showing unbelief in my ability. Yan si Arnel, wala yan. Okay? Si Arnel, ganyan yan. So, they are putting my name in vain, no? Or laughing about me. Pag nabanggit yung pangalan, bigla silang magtatawa. Pinagtatawanan nila ako. So, yun nga, people take my name in vain kung gano'n ang gagawin natin. Or, not taking me seriously. No? Kahit nga may sinasabi ka o meron kang ipinapaliwanag, parang binabaliwala lang ng ibang tao. They are not taking you seriously. Or using my name as a weapon. Pwedeng ginagamit lang yung pangalan mo. Okay? As a weapon. Halimbawa, yun nga po, magne-name drop, gagamitin yung pangalan mo. Sabi ni Pastor Arnel, kahit hindi ko naman talaga sinabi. So they were going to use my name as a weapon. Okay?
and insulting my name and my personality. So, people can take my name in vain dun sa mga binanggit kong yun. Alam nyo, ganun din po. Higit pa, siyempre, sa pangalan ng Diyos. Okay? Napakahalaga po yung pangalan ng Diyos. Kasi kung gusto natin siyang sambahin, sasambahin natin yung kanyang pangalan. Pero kung i-degrade natin yung kanyang pangalan o iinsultuhin natin yung kanyang pangalan, ito po yung isang, ang tawag dito ay capital offense. As far as God is concerned, when you are degrading or insulting His name, ang kabayaran po nun, capital punishment or capital offense sa Diyos. Yung paglapastangan natin sa pangalan ng Panginoon. Why God reveal His name? Bakit ba in-reveal ng Diyos yung kanyang pangalan? Sa context natin, makikita natin, merong repetition na naman dito, di ba? Sabi sa verse 2, I am the Lord your God. Okay? I am the Lord your God. Pagdating ng verse 7, sabi niya, do not take the name of the Lord your God. Pangalawa. Okay? So makikita natin dito, yung pangalan ng Diyos. Do not take the name of the Lord your God. Mamaya aaralin natin. Ano bang ibig sabihin ng the name of the Lord your God? Okay? So, if you will notice, mahigpit po na pinagbabawal ng Panginoon na do not take the name of the Lord your God in vain or do not misuse His name. Okay? Yung po ang ibig sabihin nun. Do not misuse His name. Yung pong salitang in vain kasi, ang ibig sabihin daw, sa Hebrew po ay shav. It means emptiness, nothingness, vanity, lying, or worthlessness. So to use the name in vain is to speak of God with irreverence and disrespect. So irreverence po or disrespect if we will going to use the name of the Lord in vain. Kaya nga, mahigpit na pinagbabawal na do not use the name of the Lord in vain or do not misuse the name of the Lord in vain or do not use carelessly the name of the Lord or do not profane the name of the Lord. Because sabi ko nga sa inyo, ito yung may kaakibat na capital punishment. Capital offense po yun. Kaya nga sinabi rito, no? Mahigpit na binagbabawal. Babasahin ko po yung sinabi rito sa Exodus 20 verse 7 at binigyang diin din po ito, inulit po ulit sa Deuteronomy chapter 5:11. Basahin ko muna yung Exodus 20 verse 7. Sabi rito, do not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you go unpunished if you misuse His name. So, alam nyo, mga kapatid, kung masyado nating naaabuso, we abuse, we misuse the name of the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, the Lord will not let you go unpunished if you misuse His name. Okay? Mamaya aaralin natin paano ba natin nami-misuse o na-abuse yung kanyang pangalan. Dahil yun yung kaparaanan na gusto niya na sambahin natin siya. Kilalanin mo yung kanyang pangalan at mamaya alamin natin kung paano natin anong gagawin natin doon sa pangalan ng Diyos. Okay? So, sagutin muna natin yung tanong na, how do we dishonor His name? Paano ba natin na-dishonor yung pangalan ng Diyos?
una, if we use God's name to make our promises credible, but if we broke our promises, then we take the Lord's name in vain. Ito, minsan, ginagawa po natin to. No? Yung bang manunumpa ka o mangangako ka. Okay? Halimbawa, di ba yung nasa korte, pasusumpain siya, na kinakailangan magsabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Nakahawak pa sa Bible yung pagsumpa niya. Tapos sasabihin pa niya, so help me God. So gagamitin pa yung pangalan ng Diyos para yung kanyang mga sasabihin ay maging credible. Okay? Alam nyo, okay lang sana yun kung pawang katotohanan talaga ang sasabihin mo. Pero kung kumawa ka pa sa Biblia, nanumpa ka sa harapan ng Diyos, diniklara mo po, pero you broke your promises, ginamit mo lang yung pangalan ng Diyos in vain. If we claim, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, if we claim to be Christian, if we profess to be Christian, okay, but act or think or speak in a worldly manner, we take the name of the Lord's, we take the name of the Lord in vain. Sabi mo, Kristiyano ka. Sabi mo, ikaw ay isang mananampalataya. Nakakabit sa iyo yung pangalan ng Diyos. Dala-dala mo yung pangalan ng ating Panginoon. Okay? Christian. Okay? Naku, lalo na kung ang pangalan mo pa ay Christian. Tapos, gumagawa ka ng mga kalokohan, gumagawa ka ng mga kasalanan. So, hindi lang yung may pangalan na Christian. Kung hindi, tayo, we claim to be Christian. Dala-dala natin yung pangalan ng Diyos. Alam niyo, kaya nga, kami mag-asawa, kapag ninababalitaan kami na Christian, tapos gumagawa ng katiwalian, gumagawa ng kalokohan, alam niyo, nakakalungkot. Kasi, pati yung pangalan ng Diyos, nakakaladkad. Pati yung pangalan ng Diyos, nadadamay. Tapos sasabihin ng mga tao, yan ba ang Kristiyano? Naku, napakasakit po nun kasi pati ang Diyos, yung pangalan ng Diyos, nalapastangan dahil sa pagiging pasaway o pagiging disobedient. Kaya nga po nakakalungkot, nakakaladkad yung pangalan ng Diyos. So tayo po, nung naging Kristiyano tayo, dala-dala na natin yung pangalan ng Diyos eh. Yung pangalan ng ating Panginoon. Tapos, if we act, think, or speak in a worldly manner, alam nyo na, madadamay pati pangalan ng Diyos kapag gumagawa tayo ng mga bagay na yun. When we represent Christ, when we misrepresent Christ, okay, we take the Lord's name in vain. Kapag nami-misrepresent natin siya. When we say we love Him and do not do what He commands us to do, we take the Lord's name in vain. Sasabihin mo, alam niyo, may mga tao po na pag nagsasalita hallelujah, praise the Lord. Lagi ulit-ulit yung mga pangalan, praise the Lord, pero pag inuutosan mo naman, hindi sumusunod. Nako. Mga kapatid naaabuso natin yung pangalan ng Diyos. Kung sabi natin, mahal natin siya, pero hindi naman natin siya sinusunod, we are misusing or misrepresenting God sa buhay natin. When we take something holy and make it common, we take the Lord's name in vain. Lalong-lalo na kapag binabaliwala natin, halimbawa, ang Bible, it is holy book. Lahat po kasi ng bagay o lugar na associated sa Diyos, it becomes holy.
Even God's people, when we are associated with God, we became God's people. Ito po ang tawag sa Biblia, Holy Book. Okay? Kaya nga yung mga templo, ang tawag nila doon ay holy place. Everything that is associated with God is considered holy. Pero kung binabaliwala natin lahat yon, we take the name of the Lord in vain. So we dishonor God. We misuse His name. Okay? At hindi po yun kalugod-lugod sa Diyos. We use the name of the Lord in vain. We use the name of the Lord carelessly. At hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. So sasagutin naman natin yung tanong na, how do we honor His name? Kung yun ang gusto ng Diyos, ito binanggit niya muna, ano yung ayaw ng Diyos? Ayaw niya, gamitin mo yung pangalan ng Diyos. O you misuse the name of the Lord. Ayaw niya yun. Hindi yun ang kalooban niya. Ang gusto niya, mga kapatid, i-honor natin yung kanyang pangalan. Number one, mga kapatid, worship His name. Kung ano ang pangalan ng Diyos, yun ang bigyan natin ng parangal at pagsamba. Kaya yung pangalan ng Diyos, sagrado po yun, mga kapatid. Halimbawa, dito po, sa context na ito, paano ba ipinakilala ni Lord yung kanyang pangalan? Sabi rito, the Lord, I am the Lord your God. Yung pangalan po ng Diyos dito na ginamit, Elohim. Okay. Ano bang ibig sabihin ng Elohim? Yahweh is the one and only God who created the heavens and the earth. It is always associated as the Creator, the Supreme One. Yun po ang ibig sabihin nun, yung salitang Yahweh or Elohim. Okay? The Supreme One or the Eternal One. Yun ang ibig sabihin ng salitang Elohim. In fact, sa banal na kasulatan po, yung Elohim more than 2,600 times na binanggit sa banal na kasulatan. So, the Eternal One, the one who was, who is, and who is to come. Kasi nga, eternal siya. Okay? The one who was, who is, and who is to come. In other words, God's name is forever. Constant siya. Yung pangalan ng Diyos, hindi God's name is forever. Okay? Na kung saan, that is not going to change. Hindi magbabago yung pangalan ng Diyos na kung saan, kung sino siya, yung kanyang kapahayagan, kung sino siya, yun na yun. Okay? Kaya, it is our responsibility, unang-una, to know His name and to worship His name. You want to worship God? Worship His name. Marami po tayong mababasa sa banal na kasulatan na kung gusto mong sambahin ng Diyos, sambahin mo yung kanyang pangalan. Okay? Doon lang sa the Lord's Prayer na itinuro ng ating Panginoon, di ba? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Kitang-kita natin doon sa tinuro ng Panginoon na panalangin na una sa lahat, kilalanin natin at sambahin natin yung kanyang pangalan. For His name is holy. Pangalan ng Diyos ay banal.
Sagrado yung pangalan ng Diyos. Kaya nga, holy name. Now, the word God, dito sa Revelation niya, dito sa Exodus 20, God's name means salvation. Salvation. The Lord or Yahweh is the God of my salvation. Any reference to God should be reverent and respectful because it is God who saves. Ito maliwanag naman eh. Sinabi na nga dito sa chapter 20 verse 1 and 2. Then God spoke all these words saying, I am the Lord your God. O ito yung revelation niya. I am the Lord your God. Tapos isinunod niya, who, this Lord your God, sabi ito, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Kasi ang pangalan ng Diyos, ibig sabihin nun, salvation. Kaligtasan, ang sinisignify nun, ang sinisimbolize ng pangalan ng Diyos, ay kaligtasan. Kaya nga, sa context po ng mga Israelites, tinuturo ng Panginoon, gusto nyong sambahin ako? O dapat ninyo akong sambahin? Hindi sa pamamagitan ng mga idols, kung hindi, sambahin nyo yung aking pangalan. Yung pangalan na inireveal ko mula sa banal na kasulatan. So, hindi ka mag-iimbento ng pangalan ng Diyos. Ang sasambahin mo, yung pangalan ng Diyos na inireveal sa kanyang mga salita. Pangalawa, mga kapatid, if you want to worship or if you want to honor God's name, number one, worship His name. Pangalawa, witness for His name. Witness to His name pala. Witness to His name. Alam nyo, when you claim na ikaw ay worshiper ng pangalan ng Diyos, you are representing Him. Kaya na tayo tinawag na follower of God, o follower of Christ, or Christian. We are representing the name that we bear. Whether you like it or not, you are representing your name. Ako, pangalan ko, halimbawa, Arnel Policarpio, nire-represent ko yung pangalan ko o yung pangalan ng pamilya namin. Same thing, kapag ka tinawag mo yung sarili mo na follower of Christ ka o follower of God ka, you bear the name of the Lord. You are representing Christ. You are witnessing to His name. Nagpapatotoo ka para sa Panginoon. And last but not the least, you work for His name. Una, worship, witness, and work for His name. Maglingkod ka. Gumawa ka para sa pangalan ng Diyos. So, tayong lahat, mga kapatid, pwede nating i-honor ang pangalan ng Diyos as we worship Him, as we witness to His name or for His name, and work for His name's sake. Gawin natin yung mga bagay na dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Kaya, sa gabing ito, mga kapatid, alam ko, nasa puso natin bilang mga nagmamahal sa Diyos. Gusto natin siyang sambahin. Kaya lang, mayroong mga bagay na pinagbawal si Lord. Na hindi ito ang gusto niya nakaparaanan para sambahin natin siya. Pero tinuro din niya sa atin ano yung mga bagay na dapat nating gawin in order for us to honor His name. Kaya
Sa gabing ito, mga kapatid, igalang natin yung pangalan ng Diyos. Kilalanin natin yung pangalan ng Diyos. Sambahin natin, kung gusto nating sambahin, hindi yung graven images. Sambahin natin yung pangalan ng Diyos. Magpatotoo ka sa pangalan ng Diyos. Maglingkod ka sa pangalan ng Diyos. Yun yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi niya pinagbabawal yun. To worship His name. To witness for His name. Or to work for His name. Hindi yun pinagbabawal ng salita ng Diyos. In fact, yun ay nagbibigay parangal sa Diyos. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, pangalan pa lamang ng Diyos ay maaari na nating, kapag kinikilala mo, sinasamba mo, ginagalang mo, naglilingkod ka para sa pangalan ng Panginoon. What is in the name? Sabi ko sa inyo, napakahalaga na kilala mo kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Nalangin po tayo. Hilingan ko po si Sister Olive na mag-respond sa panalangin based dun sa ating exhortation. Tayo pong lahat ay madalangin. Panginoon, ang pangalan mo ay punong-puno, Panginoon. Punong-puno ng pag-asa sa bawat isa sa amin, O Diyos. Yung makilala namin kung sino ka, the great I am, Lord. Kung ano ang kailangan namin, yun ka, O Diyos. You are our sovereign God who knows everything, Lord. You are our omnipotent God, our omniscient God, the immutable God, the righteous God, the holy God. Lord, ang malaman namin kung sino ka, O Diyos. Ito yung magbigay sa amin ng katatagan, pag-asa, kalakasan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang pangalan mo ay aming sambahin. Ang pangalan mo ay aming igalang. Turuan mo kami, O Diyos, na ilagay ito sa aming mga puso't isipan, ang kahalagahan ng pangalan mo sa aming buhay. Hindi lamang ang pangalan mo na nakalagay sa itaas ng aming mga dingding. Hindi po yun ang pangalan mo, O Diyos. Kundi yung pangalan mo kung sino ka, O Diyos. Yung pangalan mong lagi namin kasama. Yung pangalan mong banal, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito na sa iyong kautusan na wag naming baliwalain ang kahalagahan ng pangalan mo, na wag naming gamitin ito sa walang kapararakan, sa walang kabuluhan, to misuse your name, Lord. Makita namin yung kabanalan ng pangalan mo, O Lord. Lord, patawarin mo po kami na unconsciously, Lord God, we are using your name in vain, Lord, na nawawalan kami ng respeto sa kabanalan ng pangalan mo. Patawad, Panginoon, yes, patawad po. Na sometimes it represent us, Lord. It represent your name. Kung ano yung buhay namin, sometimes nare-represent namin, Panginoon, na dala-dala namin yung pangalan mo, being a Christian, a follower of God. Na hindi makita sa buhay namin kung sino si Kristo. Patawad po, Panginoon, patawad. Maraming pagkakataon sa buhay namin na hindi ka nakikita sa aming pananampalataya, sa aming mga gawa, sa aming pagkatao, Panginoon. Patawad po, O Diyos.
Nawa sa gabing ito, hindi po aksidente na nalaman namin ang kahalagahan ng pangalan mo. Nawa, lagi kami maging conscious kami sa paggamit ng pangalan mo at sa buhay namin. Nawa, maisabuhay namin yung pangalan mo na pagiging Kristiyano, na mag-reflect sa buhay namin, O Lord, ang kabanalan ng pangalan mo. Amen. Marami pong salamat sa gabing ito, O Diyos. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, sa iyong pangalan, na ikaw ang Panginoon na pag-asa, ang Panginoon ng kalakasan, ang Panginoon na nagpapagaling. Ang pangalan mo ay nagpapagaling, Panginoon. That there is power in your name, Lord God. Sa mga sandaling ito, O Diyos, napakarami pa po ng may mga karamdaman. And in the name of Jesus, we are asking for your healing power, Lord God. Dahil ang pangalan mo ay may kapangyarihan. Lord, sa mga may suliranin, ikaw rin po ang katugunan. Ang pangalan mo pa rin ang katugunan. O Diyos, sa lahat ng mga challenges namin sa buhay, bigyan mo kami ng katugunan, ng pag-asa, ng kapayapaan, Panginoon. Sa lahat ng aming pinagdadaanan. In good times and in bad times, Lord God, ikaw ay aming pupurihin. Ikaw ay aming sasambahin. Sapagkat kung sino ikaw, Panginoon, ito ang kahalagahan ng pangalan mo. Marami pong salamat sa gabing ito sa pagsama mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Nawa ang lahat ng aming natutunan ay maisabuhay namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli nating awitin yung inawit natin niya, Here in your presence. In your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Wonderful, beautiful, glorious, much less in every way. 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 Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything's bows before you. Sige po, tayo po'y muling dadako sa ating pag-celebrate ng banal na hapunan. Naway hindi natin makalimutan yung pangalan ng Diyos na siyang nagmamahal sa atin, nagligtas sa atin sa kapahamakan mula sa pagkaalipin, sa kasalanan, pagkaalipin kay Satanas. Subalit inilipat tayo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak.
From the domain of darkness, He transferred us and rescued us to the kingdom of His beloved Son, the Lord Jesus Christ. Panginoon, sa gabing ito, salamat po sa ginawa mong pagliligtas. Indeed, Lord, Your name means salvation. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, sa pamamagitan ng iyong ginawa, naligtas kami, Panginoon. Kainin natin ang tinapay na ito, sumisimbolo, nagsisignify ng kanyang katawan na inialay para sa ating katubusan. Salamat, Panginoon. Ang grape juice na ito, sumasagisag din sa dugo ng ating Panginoon, tanda ng kanyang pagliligtas sa atin, pagtubo sa atin. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, sa iyong paghahandog ng iyong banal na dugo. Pinagtibay mo ang iyong pakikipagtipan sa amin. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami, linisin mo kami, pagalingin mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Inumin natin ang grape juice nito. Maraming salamat po sa mga sumama sa amin ngayong devotion na to. Ina-announce ko po dun sa mga kamag-anak namin sa Bulacan, yung remain po ni Amang, yung earn po ni Amang ay dadaling sa next week po for whole day. I-announce na lang po namin kung anong araw po dadaling sa bahay nila Amang sa Bulacan. Marami pong salamat muli. Wait po, hindi po namin makita. Okay. Ayan. Maraming salamat Tito Ben and Tita Judy. Kaning Jimenez, Jing Fabon, maraming salamat. Brother Rolando Fontanilla, Sister Ellen Ong, Cabet del Rosario, Cecilia, Sister Cecilia Madronio, Justa Jazz, Sister Justa, Carita Castillo, Ate Evelyn Gamboa, Beth Vasquez, Risa Poseido and Nanay Sean. Hello po, magandang gabi. Ate Tess del Rosario, Sister Paz da Ulayan, Sister Joanne, Brother Jerry and family. Hello po. Jane Dingo, hello Jane Dingo. Mami Getty, naku, namisa namin kayo. Kuya Bobby Gonzales. Rochelle Mendoza Ocampo, Brother Jack Kindipan, wait po, Johan and Mateo K, Kuya Jojo and Ma'am Abel, Dixie Ann, Terry Rose, Lumawi, Pastor Rick Katipunan, Shol Lopez, Nerissa, sana Aducan, no? Aducan. Yeah, God bless you, kapatid. Risa Poseido. Kalingan Joy Badisong, Sister Josepa Kulanay, Cyrene Tamiing, Lumanog Sani, Melody Lanusa, Joan Galang, Rima Sandelin, Timothy Kamorongan, Brother Amen, Maurita Alcaraz, si Marie, si Sister Josepa Culana, Josusa Culanay, Rosemary Sherbo, Susette Empainado, Emmy Buenaventura, parang bago si Sister. Yeah. Welcome po, Sister Emmy Buenaventura, Ate Che, Shelo, Mami Cecilia, and Doktora Eddie. Glad Alcantaro Galano, hello Gwen and William, Brother William. Pastor Moses Gamata, Shoning Posedman, Dom Aduca, Aldwin. Hello, Brother Aldwin. Thank you very much. God bless you. Emma Gonzalez, and Wilma Tamin, and Lola Pete. Yeah. God bless you all, mga kapatid. God bless po. Continue to honor God's name. See you tomorrow.